Coach Tim Cone hindi pa rin kontento sa mga panalo ng Gilas. Hindi pa raw ito ang pinakamalakas na Gilas na kanilang mabubuo. At New Zealand National Team official Instagram account dinilit ang mga komento ng mga Pinoy fans. Mas maraming nagalit. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matunog nga ngayon ang pangalan ng ating national team na Gilas Pilipinas dahil nga sa pagkakapanalo natin kontra sa isa sa mga top-seeded team sa mundo ng New Zealand. Sa mga sumusubaybay sa mga kupunan sa FIBA ay tiyak na alam nyo kung gaano kalakas ang kupunan na ito ng Tall Blacks. Tangan lang naman kasi nila ang lahat ng abilidad sa laro, mula sa opensa na may tangan na magandang shooting at sa depensa kung saan ay kilala din sila na mapisikal na team. Kaya naman literal na big win ito para sa ating national team na habang buhay na ibabaon sa kasaysayan ng basketball ng mga Kiwis. Pero kung iisipin ng mga fans ng national team ng New Zealand na hindi pa ito ang kanilang pinakamalakas na team sa FIBA kung kaya't natalo sila, ay same thing lang din para sa Gilas dahil hindi pa nga rin ito ang pinakamalakas na team na mabubuo ng ating pambansang kupunan. Well, ayon nga yan kay Coach Tim Cone. Despite na pinadapa natin ang rank number 6 sa FIBA World Ranking na Latvia, nilaglag sa semis sa QT ang Georgia at mumuntikan ng talunan ng Brazil, at ngayon naman ay tinalo ang rank number 22 na New Zealand, ay hindi pa nga kontento dito si Gilas head coach Tim Cone. Dahil ayon kay Coach Tim ay hindi pa daw natin o nila nakikita ang pinakamalakas o pinakasagad na kupunan ng Gilas na kanilang mabubuo. Binigyan nga ito ng paliwanag ni Coach Tim Cone. Ayon dito ay meron tayong dalawang malalaro na hindi pa nare-release. Ito nga ay si AJ Adu na original na kaparte ng Twin Tower beside Kai Soto. Sa AJ Adu kasi ang tunay na defensive mechanism ng Gilas na ating nakita last World Cup nang bigyan nito ng hard time inside the paint ang one of the best centers sa NBA na si Karl Anthony Towns. At ang isa naman ay si Jamie Malonzo na isang 6'6", 6'7" player na may tangan na mataas na athleticism kung saan ay kaya niyang sumabay sa kahit sinong mabilis na opponent sa game. Dagdag pa ni Coach Tim Cone, kapag nabuo ang Gilas with healthy AJ Adu at Jamie Malonzo ay makikita ng lahat ng sinasabi nitong kupunan na haven't seen yet. Yan ang ating abangan sa mga susunod na kompetisyon na sasalangan ng ating national team sa hinaharap. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Samantala, matapos ang naging mainit na diskusyonan sa pagitan ng New Zealand player na si Corey Webster na nagbigay ng issue sa naging panalo ng Gilas kontra sa kanila at sa mga Pinoy fans, ay pumagitna na dito ang mismong New Zealand national team. Dahil nga tinadtad na ng komento ng mga Pinoy fans ang comment ni Corey at tila sasabog na ang comment section, ay nagpa siya ng maglatag ng post ang mismong Tall Blacks. Ayon sa post ay tandaan daw natin na even ang kanilang mga player ay tao lang din, na kung saan ay okay lang na mailabas ang kanilang sariling opinyon. Dagdag din sa post ng Tall Blacks na irespeto ang bawat komento sa kanilang platform. At speaking of platform, since page nila ito, kung kaya't halos lahat ng komento ng mga Pinoy fans ay nai-delete na nila. Pero kung akala nila ay dito na magtatapos ang lahat, ay mas lalong dumami pa ang mga nagalit.